10 years ago, I thought I wanted to get married, but felt later on that I wasn't ready. And a year ago, you proposed to me when I least expected and wanted it. After being together for half of our lives, you're still as annoying as you were in the beginning. Into the future. It doesn't make sense. So 22 years ago, you annoyed me so bad in lab school, which made me wonder why my friends are so fond of you. Kakaaswak talaga. And 18 years ago, we decided to start our trial version. The unconventional start to a love story. lifetime. It doesn't make sense. So why should we stay? If you are with me, I don't need any reason. Thank you for all your sacrifices for me. Thank you for laughing at my jokes. Kahit tayo lang madalas yung nagkakaintindihan. And I am most thankful that the Lord gave me the most wonderful gift. That's you. Once in a lifetime. Firstly, I would like to say sorry. Sorry kasi inabot ako ng ganito katagal. It's like, it's been 17 years. That's, you've been waiting half of your life. Hindi ko din alam kung bakit. Perhaps I wasn't mature enough, like emotionally and spiritually. Pero minsan nagsisisi ako kung bakit ngayon lang. Your wedding is just for a day, but marriage is for a lifetime. Pero ang gusto ko sana na mas mapaghandaan ninyo ay ang buhay pagkatapos nito. Because today will be the start of another stage of your life. As long as you accept one another, including your strengths, including your weaknesses, including your differences, you will remain as one. There I was, thought I had everything figured out. It goes to show just how much I know about the way life plays out. Thank you for always reminding me that there is always something good in every person, in every situation. Not only for accepting me for who I am, but also for helping me become a better version of myself. My one and only, one and only you. Thank you. Albert, happy 18th anniversary. This is to remind you that I will love you forever. I love you. Love and... Kasi lagi kayo natatalo sa oras. Wow! Ay! Kasi lagi daw siya late. God. You are mine. I take one. I will love you, respect you, and protect you. I will be your friend. Wala na akong mahihiling pa, kundi ang makasama kahabang buhay. To you, my one and only, one and only.
Thank you for being with me through my lowest and toughest time, and also celebrating with me for my wins, be it small or big. Oh, I'm not one to complain. I take one step away and find myself coming back to you. Then Albert and Anne, as early as now I am reminding you, you will face difficulties, you will face sadness, you will face problems, pero ang mahalaga doon, that you will journey together. Myself coming back to you, my one and only you. God has gifted me with the best man in the world, that I will honor and support you. Be the best coach that I can be, kahit na hindi sila maniwala. Be your cheerleader, comforter, caregiver, best friend, life coach. Lahat na ng best na kaya ko. And of course, I will return the favor of annoying you every day of our life. Full upon us all, and between the sand and stone, The newlywed couple, we have Mr. and Mrs. Albert and Ann Rameto! I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go. My dearest Annie, the best promise I ever made with God was to love you. I can't wait to be your husband, Albert. Huwag ka of your days. If a great wave shall fall, it'll fall upon us all. When I hope there's someone out there who can bring me back to you. 'Cause if I could, then I would. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go. Run away with my heart. But today, you will now be the pinakapoging lalaki sa mga mata ko. Lalo na pag nagbubuting-ting ka sa bahay. Ikaw na rin ang pinakamachong lalaki. Lalo na tuwing naguhugas ka ng mga pinggan. Pero sabi mo nga, magsisipag ka pa lalo. Parang mag-upa na lang ng tagahugas. Run away with my heart. Run away with my love. I know now just quite how my life and love might still go on Jan Albert, in your heart. maaari mo nang itaas ang belo ni Anne. If I could, then I would. You may now kiss your wife. Wherever you will go, way up high or down low. I'll go wherever you will go. If I could make you mine. Thank you for being my rest and my home. So this is us, finally, Mr. and Mrs. Ramento. I'll go wherever. Bowing before God to have and to hold until death do us part. Finally, the full version. You will go.
I've died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, we are gathered here to celebrate this Holy Eucharist and to witness the sacrament of marriage between John Albert and Anne. And as their Christian family, we remind them that they are called to a life of holiness and fidelity as husband and wife. Let us rejoice with them and ask God's blessing for them and their future children. And so, brethren, let us acknowledge first our saints and prepare ourselves to celebrate this sacred mystery. All together, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Be attentive to our prayers, O Lord, and in your kindness uphold what you established for the increase of the human race, so that the union you have created between John Albert and Anne may be kept safe by your assistance. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Your wife shall be like a fruitful vine in the recesses of your home. Your children like olive plants around the table. Response. Happy are those who fear the Lord. Behold, blessed is the man blessed who fears the Lord. The Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. Response. Happy are those who fear the Lord. Also, The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Some Pharisees approached him and tested him, saying, Is it lawful for a man to divorce his wife for any cause whatsoever? He said in reply, Have you not read that from the beginning the Creators made them male and female, and said, For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife,
and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, no human being must separate. My dear friends, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Be seated. Jan Albert and Annie, this is the day na matagal na nilang hinihintay, matagal nilang pinagplanuhan, at matagal nilang pinag-ipunan. Dahil isa po yan sa katotohanan, na minsan lang naman yan mangyayari, kaya kailangan ibigay mo na yung the best. Minsan lang naman yan mangyayari, kaya huwag mong hahayaang magkaroon pa ng pagsisisi. But I would like to remind you, Jan Albert and Anne, your wedding is just for a day. But marriage is for a lifetime. Kahit gaano pa ninyo katagal pinagplanuhan itong araw na ito, kahit gaano pa ninyo pinag-ipunan itong araw na ito, isang araw lang yan. Pero ang gusto ko sana na mas mapaghandaan ninyo ay ang buhay pagkatapos nito. Because today will be the start of another stage of your life. Kaya nga kanina, habang sinasalubong kayo ng inyong mga bisita, ng inyong mga mag-anak, they are all happy. But Jan Albert and Anna would like to remind you that your life that you are about to enter is not always happy. Merong mga panahon na darating sa buhay ninyo na kailangan ninyong maglakad sa isang matinik na daan. Kasi ngayon, ang ganda-ganda ng dinaanan ninyo. Salamat sa organizers for making this day special for them. Ang ganda ng mga bulaklak, mga design ninyo, hindi ko alam, galing pa yata ng Thailand. Pero yung buhay na papasokin ninyo, hindi laging ganyan. Jan Albert and Anne, as early as now, I am reminding you, you will face difficulties, you will face sadness, you will face problems, pero ang mahalaga doon, that you will journey together. Yun naman ang mahalaga. Kahit gaano pa kahirap yung dadaanan ninyo, ang mahalaga, magkasama kayong dadaan doon as you support one another. And today, my dear brothers and sisters, I would like to emphasize also that differences are not hindrance for you to be unified in love. As you all know, Jan Albert is a Christian, a Methodist, and Anne is a Catholic. Pero hindi yun naging dahilan sa kanila para hindi sila maging iisa sa pagmamahal. So Jan Albert and Anne stay in love with one another. Yes, you may have a different religion, you may have your different ideologies, you may have your different perspectives in life, but in love, you are one. At sana yun yung maging tema ng inyong pagsasama habang buhay. Marami man kayong pagkakaiba, marami man kayong mga hindi pagkakasundo sa inyong mga desisyon sa buhay, sana manatili pa rin kayong iisa sa pagmamahal. So Jan Albert and Anne, congratulations for showing the world and showing these people around you that differences are not hindrance for love. So as you begin your life as a married couple today, lagi ninyong tatandaan yun. As long as you accept one another, including your strength, including your weaknesses, including your differences, you will remain. Kaya nga po, ngayon pa lang din, gusto ko nang i-remind sa kanilang dalawa, kay Jan Albert and Anne, na kahit na anong gawin ninyo, Jan Albert and Anne, you will never achieve to have a perfect family. Father, are you correct in telling them that they are not going to have a perfect family? Yes, I am. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, JA na lang para mas madali. Jan Albert and Anne,
na hindi kayo magiging perfectong pamilya. Alam niyo yan. And kahit na gaano kagwapo yung mapapangasawa mo, hindi yan perfecto. And it must be clear. Dapat alam mo yan. And John Albert, kahit gaano pa ka-sexy at kaganda yung asawa mo, hindi yan perfecto. Dapat maliwanag din yan sa iyo. Because no one here on earth is perfect. Kaya nga, ang mga pinagsasama ngayon, mga imperfectong tao. Kaya nga, kahit na anong gawin nila, darating at darating sa punto na you will discover more the imperfections of your partner. John Albert, baka nung nilalagawan mo si Ann, lagi yung nakasmile. Pero baka pagkatapos ng kasal, dragon na yan. You will discover more about Ann. And of course, Ann, ikaw din naman, ngayon na magsasama na kayo sa iisang bubong ng asawa mong si John Albert, baka nung nanliligaw sa iyo, very generous yan. Jollibee, McDo, Chowking, kahit na ano pa. Baka pagkatapos ng kasal, Angel's Burger na lang. You will discover more. You will discover the person, and you will discover everything about that person. Yung kanyang kalakasan, yung kanyang kahinaan, yung kanyang mga masasabi natin, mga pagkukulang. Kaya nga, hindi natin may sisigurado na magkakaroon kayo ng perfectong pamilya. But one thing is for sure, that despite of this imperfection in your relationship, it doesn't mean that you will never become a happy family. At yun naman po ang mahalaga sa lahat ng relasyon. Hindi man po maging perpekto yung mga relasyon, ang mahalaga, maging masaya yung relasyon. At magiging masaya lamang ang relasyon, John Albert and Ann, if you will try to live these three things that I will give you. J.A. and Ann, first thing, do not forget to say thank you. J.A., do not forget to say thank you to Ann every time. Lalo na kapag magkasama na kayo, gigising ka ng umaga, pinagluto ka ng almusal, tapos makikita mo yung itlog at saka yung hotdog magkakulay. Kulay itim. Thank her. Because it's not about the food. It is about the love na ibinigay niya. And do not forget to thank J.A. every time. Lalo na kapag sinusuyo ka niya, kapag tinotoyo ka nang walang dahilan. Kasi sabi nila kapag mahal mo daw yung isang tao, maliit, malaki yung ibinibigay, dapat lagi mong pinapasalamatan. Lagi niyong tandaan yan. Kung gusto niyong maging masaya lagi yung pamilya ninyo, matutong magpasalamat sa bawat isa. Ano man yung effort na ibinibigay, pasalamat ka pa rin. That's the first secret of a happy marriage. The second secret is, do not forget to say sorry. Pero bago ko kayo tanungin, I would like to ask the mga ninangs na nagagandahan ngayon, yung mga abay na talaga namang pinaghandaan at nagbayad pa ng 1.5 ang mga yan para lang gumanda ngayong araw na ito. Mga ninang, mga abay na babae, nakaranas na po ba kayong makipag-away sa inyong jowa o inyong asawa? Sabi nung isa, sana all may jowa. Kapag po nag-away kayo ng partner ninyo, ng asawa ninyo, sino yung unang hihingi ng sorry sa inyong dalawa? Yung totoo. Yung lalaki dapat gentleman. Tanungin po natin itong mga ninong natin at mga abay na lalaki. Mga ninong at mga abay na lalaki, kapag nag-away po kayo ng jowa ninyo, ng asawa ninyo, sino unang hihingi ng sorry? O see, diba ayaw na nilang magsalita, takot na sila. Alam nyo, bago ako pupunta sa inyo, ito yung napansin ko. Pagdating sa maganda at masarap, dapat ladies first. Sa handaan, kapag may buffet, anong sasabihin ng mga babae? Ladies first. Kapag sa CR,
ladies first. Aba, kapag dating sa mga hihirap, ano sasabihin nila? Dapat gentleman muna. Kapamurahit yun, ha? Kapag manyaman, buri nyo, mumuna kayo. Pero pag mahirap na, gusto nyo, lagi na lang lalaki ang nauuna. Unfair ang buhay. Learn from this. Ngayon, tanungin naman po natin itong dalawang ito. J.A. and Ann, nag-away na ba kayo? Naman. That's part of life. Hindi magiging masaya ang relasyon kung walang MU at LQ. Nung nag-LQ at MU kayo, LQ at saka, yung kasing MU, anong ibig sabihin niya? Hindi. Sorry for the term, ha? Sabi ng mga kabataan daw ngayon, yung MU is malanding usapan. Mutual understanding pala yun. No? Minsan naman, malabong usapan. So, nagkaroon na kayo ng ganon, ano? Yung hindi pagkakaunawaan. So, J.A. and Ann, sino yung unang humingi ng sorry sa inyong dalawa? Bakit ikaw? Masungit daw si J.A. So, at least you discovered it already. No? At least alam mo na ngayon pala. No? Pero gusto ko lang pong ipaunawa sa lahat, na isa sa mga sikreto ng masayang pagsasamahan ay yung marunong kang humingi ng pagpapatawad. You ask for an apology, you say sorry. Pero hindi mahalaga kung sino yung may kasalanan. Hindi ibig sabihin yung babae, hindi ibig sabihin yung lalaki. Sa isang relasyon, kapag mayroong hindi pagkakaunawaan, ang unang hihingi ng sorry ay hindi yung lalaki, hindi yung babae. Hindi yung may kasalanan o hindi yung walang kasalanan. Ang unang hihingi ng sorry, J.A. and Ann, ay yung unang nagmahal. Kasalanan mo man o hindi, because you love, you will ask for forgiveness. Bakit? Dahil mas gusto mong pahalagahan yung pagmamahalan, yung relasyon, kaysa sa kasalanan. Kaya nga, J.A. and Ann, sa buhay ninyo bilang mag-asawa, huwag ninyong aaraw-arawing ulamin yung fried chicken. Hindi pwede ang pride sa pagsasamahan. Lagi mong uunawain at lagi mong pahahalagahan yung minamahal. Kasalanan man o hindi, dahil ikaw yung unang nagmahal, ikaw yung unang hihingi ng kapatawaran. Remember that, my dear brothers and sisters. Hindi yung may kasalanan, kung hindi yung unang nagmahal. And the last secret that I would like you to remember is do not forget to say, I love you. J.A., kailan mo huling sinabi kay Ann ang salitang mahal kita? Kanina. Hindi pa daw niya yata sinabi. Ha? Lagi mo namang sinasabi kay Ann. Sa iba, as a parent, please, mabilis siyang mag-isip. Ano? And kailan mo huling sinabi yung salitang mahal kita kay J.A. kanina? Alam niyo, marahil nung ligawan moment kayo, every minute, no, sinasabi, kakain na ako, I love you. Magsi-CR muna ako, I love you. Lalabas muna ako ng bahay, I love you. Anong magjowa na sila? Kumain ka na dyan. Sige na nga, I love you. Sa pilitan na. No? Ngayon kaya magkasawa sila, sana wag naman once a year, kapag anniversary lang. Because telling your partner that you love him or her, it is a moment of renewing your vows to one another. Na para bagang pag sinasabi mo sa taong mahal mo na mahal mo siya, ang ibig sabihin nun, tanggap kita maging sino ka man at maging ano ka pa. Kaya nga every time na sinasabi ninyo yun sa isa't isa yung salitang mahal kita, para bagang sinasabi mo na, Uy, kahit na mahirap yung buhay, kahit na marami tayong mga nararanasan, tanggap pa rin kita kahit na maging sino ka pa. J.A., yung kagandahang ito ni Ann, darating yung panahon, magiging kamukha ng mga yon. No? Lilipas din ang ganda na yan. At Ann, yung kagwapuhan at tindig na yan ni J.A., darating ang panahon, magiging ganun na rin.
Ngayon, mahaba yung buhok. Later on, wala na yung sinusuklayan. So please, no? Your love must stay and must remain even though kahit na maraming mga bagay na lilipas sa buhay ninyo, sana yung pagmamahal mananatili sa bawat isa sa inyo. At meron ako nakalimutan kanina no, about doon sa pasasalamat. No? Gusto ko tanungin yung mga ninang, no, mga nanay na naririto. Kapag po binibigay ng asawa ninyo yung sweldo niya, ano yung sinasabi po ninyo? Ano po? Sinungaling kayo pag sinabi niyong salamat. Madalas sinasabi ng mga asawang babae kapag nag-ientrega ng sweldo yung asawang lalaki, hindi naman salamat. Ito lang. Ilabas mo na yung tinago mo. So sana, pag dumating yung point na nag-ientrega na ng sweldo sa iyo si JA, huwag kang magreklamo agad, ha? Magpasalamat ka muna. Remember that. JA, sabihan mo siya that you need to remind her always, no? Bago magreklamo sa mga buhay-buhay, magpasalamat muna. So today, as you bind yourselves, no, as husband and wife, remember that. No? Na hindi man kayo maging perfectong pamilya, it doesn't mean that you will never become a happy family. At yun ang pangarapin ninyo bawat sa araw-araw. No? Hindi man maging perfecto, ang mahalaga araw-araw masaya. And remember that it is not because of your differences that you cannot be united. Sometimes it is because of your differences that you can discover more and in love with one another. So JA and Anne, congratulations. Stay in love so that you will stay united as one. Amen. You are here today to seal your love with an eternal bond before the church. I assure you of the prayers of our community that God pour His abundant blessings on your love and help you carry out the duties of the marriage state. And to you, dear brothers and sisters who are here present, may I ask you to help them with your prayers and accept them as a new couple in our Christian community. May I now ask you, John Albert and Anne, to answer truthfully the following questions. And did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your husband? I do. Did John Albert, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and service of your wife? I do. Are you both ready to raise as good Christians the children whom God will give you? I do. I do. Sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga taong nagmamahal sa inyo, we are all excited to know kung ilan bang mga supling ang hihingin ninyo sa Diyos. And ilang anak ba ang hinihingi mo sa Diyos? 4. Kung ilan po yung ibibigay. Let's start with 4 po. So narinig po ninyo mga kapatid kong minamahal, 4 po kay Ann at 4 din po kay John Albert. So ibig sabihin, 8. Are you ready? 8 daw po ang hinihingi nila. No? But remember, Ann and John Albert, ilan man ang ipagkaloob ng Diyos, treasure them, love them, and raise them as good Christians as you are. And do you take John Albert here present for your lawful husband according to the rite of our Holy Mother, the Church? I do. Do you give yourself to him as his wife? I do. Do you accept him as your lawful husband? I do. John Albert, do you take Anne here present for your lawful wife according to the rite of our Holy Mother, the Church? I do. Do you give yourself to her as her husband? I do. Do you accept her as your lawful wife? I do. And now, I ask you to please recite this prayer together.
Grant us, O Lord, to be one heart and one soul from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. And I, by the authority of the Church, calling on all those present here as witnesses, confirm and bless the bond of marriage which you have contracted in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jan Albert and Anne, we shall now bless your rings in our ring. And wear this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Albert, wear this ring as a sign of my love and fidelity in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And I give you this array as a pledge of my dedication to your welfare. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And I accept them. I wake to find your hand in mine. We must have fell asleep last night. Just right, the sunlight's dancing through the blinds. The day is waiting on the line, just outside. Will you always be my love? Will you always be my love? Now cars are passing and birds are laughing as trees are holding up the sky. In the window, do they feel it? Have they seen it grow? Have they been watching us? Do they know? No. Will you always be my love? Will you always be? So as to make of one heart in love those who have already joined in this holy union, especially Jan Albert and Anne, and replenish with the one bread and one chalice, through Christ our Lord. Amen. Jan Albert and Anne, now that you have received the holy sacrament of holy matrimony, I admonish you to remain faithful to one another. Remember that in your differences, you can also find the union, and that is love. At kahit na anong gawin ninyo, Jan Albert and Anne, hindi man kayo maging perfectong pamilya, sana pangarapin ninyong maging masayang pamilya. Remember that. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace. Thanks be to God. Let us give them a round of applause, Albert and Anne. Jan Albert, maaari mo nang itaas ang belo ni Anne. Wala pa. Anne, gusto kong
titigan mo yung mukhang yan na nasa harapan mo. Dahil yan ang mukhang araw-araw nagigising sa iyo. Jan Albert, gusto ko rin titigan mo yung mukhang yan. Dahil yan ang mukha na bubulaga sa iyo araw-araw. Kaya nga Jan Albert, kapag ibang mukha ang nasa harapan mo, magtaka ka. Baka hindi si Ann ang katabi mo. Kaya nga Jan Albert, sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga taong nagmamahal sa inyo, you may now kiss your wife. 'Cause you're my star. You're my star. You're my star. You're my star. Take me home, take me home to you. Annie, firstly, I would like to say sorry. Sorry kasi inabot ako ng ganito katagal. It's like, it's been 17 years. That's, you've been waiting half of your life. Hindi ko din alam kung bakit. Perhaps I wasn't mature enough, like emotionally and spiritually. Pero minsan nagsisisi ako kung bakit ngayon lang. Pero tandaan mo na hindi kailanman nagsisi. Hindi ako kailanman nagsisi na ikaw. Pangalawa, salamat at di ka bumitaw. Thank you for being with me through my lowest and toughest times. And also celebrating with me for my wins, be it small or big. Thank you for always reminding me that there is always something good in every person, in every situation. Thank you, not only for accepting me for who I am, but also for helping me become a better version of myself. Thank you for all your sacrifices for me. Thank you for laughing at my jokes. Kahit tayo lang madalas yung nagkakaintindihan. And I am most thankful that the Lord gave me the most wonderful gift. That's you. Thirdly, back to the vow. I won't promise, as you always haven't believed in promises. However, you always ask me to make promises. Whenever you want something, you always ask me to make a promise. So I won't promise anything. However, I will do my best to be a God-fearing person and obey His commandments, as I greatly believe this covers everything we will ever need in our married life. Gaya ng kapag tinotoyo ka, ipagdadasal ko na lang talaga. Anyway, kidding aside, I will always embrace your craziness. I will love you, respect you, and protect you. I will be your refuge and your friend. Di man kita niligawan, sigurado maraming hindi maniniwala. Pero liligawan na lang kita hanggang tayo tumanda. Through all of the uncertainties and trials of life, I will be faithful to you.
so that together we may grow in the likeness of Christ. With you, I know that the home we will build together will praise Him each and every day. Wala na akong mahihiling pa, kundi ang makasama kahabang buhay. Kaya tulad na nagsasabi sa isang kanta, sa mundong walang katiyakan, sabay nating gawing kahapon ang bukas. 22 years ago, you annoyed me so bad in lab school, which made me wonder why my friends are so fond of you. Kakaasak talaga. And 18 years ago, we decided to start our trial version, the unconventional start to a love story. It was difficult for us to find a common ground, and we always get to each other's nerves. Alam mo yan. 10 years ago, I thought I wanted to get married, but felt later on that I wasn't ready. And a year ago, you proposed to me when I least expected and wanted it. After being together for half of our lives, you're still as annoying as you were in the beginning. But today, you will now be the pinakapoging lalaki sa mga mata ko. Lalo na pag nagbubuting-ting ka sa bahay. Ikaw na rin ang pinakamachong lalaki. Lalo na tuwing naguhugas ka ng mga pinggan. Pero sabi mo nga, magsisipag ka palalo para mag-upa na lang ng tagahugas. God has gifted me with the best man in the world. And I promise before Him, though I don't want promises, and the world, that I will honor and support you. Be the best hope that I can be, kahit na hindi sila maniwala. Be your cheerleader, comforter, caregiver, best friend, life coach, lahat na ng best na kaya ko. And of course, I will return the favor of annoying you every day of our lives. Thank you for being my rest and my home. So this is us, finally, Mr. and Mrs. Ramento, bowing before God to have and to hold until death do us part. Finally, the full version. You stole my heart. It was the day I met you. It was the way you said hello. You stole my heart. I give you Mr. John Patrick Ramento, Rafael Brian Ramento, Lawrence Raymond Reyes, and we also have Jami Zar Alanes. Palakpakan naman po natin. Gusto nyo ba sila makitang sumayaw? Once again, do you want to see them dancing? Miss Ivy Mendoza, Karen Ramento, Sunny Rio Frani, and Lionel Cruz. Yeah, the newly wedded couple. We have Mr. and Mrs. Albert and Ann Ramento! Come on, mas para sa palaspakan. Come on, everybody! Yes! Woo-hoo! Dance with me. Yeah, once again. Pwede ba natin silang batiin? Can we greet them? Mabuhay ang bagong kasal! In 3, 2, 1, shout! Parang mahina. Louder please. In 3, 2, 1, shout!
Once again, let's give a standing applause to our newlywed couple. So how are you feeling today, sir? Finally. And until this morning, wala. And then when I came to church, parang andun lahat. Mixed emotions, lahat ng hindi ko alam na nararamdaman pala ng isang tao. Parang halo-halo. So, very overwhelming. Wow. It was very overwhelming. Yes. And of course, how about you, Mrs. Ramento? Finally, it's Mrs. Ramento. How are you feeling, ma'am, na Mrs. Ramento na? Baka matagal ko pa ma-absorb. Baka matagal pa ma-absorb. Ano ba? Si Mrs. Ann Ramento pa, is she a dancer or singer? Ano po bang talent? Both? Ah, grabe, both pala si Miss Ann. How about Sir Albert? Is he a dancer or singer? Both din. Grabe naman pala. Mamaya mapapakinggan natin at mapapasayaw din natin silang dalawa. I must say, kanina po sa church ceremony, one of the most beautiful wedding ceremonies na na-attend. O bakit po? Peaceful, very solemn, and very genuine po ang mga feelings ng mga taong nasa simbahan. Palakpakan naman natin. I must say, siguro po ganun na nagagawa ng intimate wedding, no, sir and ma'am. Ang napakaganda po ng ambience kanina sa church. Diba? With that, kudos to you, ma'am and sir. Okay? Thank you very much. For this afternoon, we'll be having some wedding tradition like these special dances of our couple. The first dance, the cake slicing ceremony, and wine toasting. Of course, we'll be hearing messages coming from the well-wishers of Mr. and Mrs. Ramento. To begin with, our first tradition. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, how sweet it is to be loved by you. I needed the shelter of someone's arms. There you were. I needed someone to understand my ups and downs. There you were. With sweet love and devotion, deeply touching my emotions. Congratulations and best wishes, Anne and Albert. Nasabi na yata ni Father lahat kanina. Sasabihin ko na lang, Albert, please take care of our punso. Make her happy, and now that she's your wife, prioritize her and the family that you're about to build. Okay. Yun, be happy together. We love you. Ladies and gentlemen, family and friends, today we gathered not just to witness a union, di kasi ako nagsasalita sa harap. Okay.
Ladies and gentlemen, family and friends, today we gather not just to witness a union, but to celebrate a remarkable journey that spans 17 years. In a world where differences often divide, Albert and Anne have shown us that love knows no boundaries. Their story is not just a tale of enduring love, but a testament to the existence of soulmates. Despite the miles that tried to separate them and the differences that could have pulled them apart, they held on to each other with unwavering faith. Um, in Albert and Anne, we see the beauty of two souls intertwining, creating a bond that stands strong against the test of time. Today, let's celebrate not just the commitment they make to each other, but the 17 years of proof that true love 18 years, sorry. 18 years of okay. 18 years of proof that true love, resilient and unyielding, can conquer any distance and overcome any obstacles. To Ate Anne, blessed mga tao sa paligid mo. I look up to you both since bata pa at I know role model ko kayo on what true love should be. Dahil sa Christ-centeredness ng relationship yung dalawa. Thank you for always being there for my brother. And I know malaki naging impact mo sa kanya as a person. Continue to be a blessing and inspiration to other people. And we are more than happy to have you in the family. And to my dearest kuya, I know we didn't have the best brotherly bond noong mga bata tayo. Pero nung dumating si Ate Anne, I witnessed it all change. Mas naging patient ka, mas maalalahanin sa ibang tao, mas naging affectionate. Ang sinasabi ko lang, iba yung amats mo kay Ate Anne. Oo, nakastama talaga. You're one of the most wisest person I know, and I'll continue to look up to you both, and I'll always be here if you need me. You are the best brother anyone could ever hope for. To my dearest Kuya Albert and Ate Anne, may your journey ahead continue to be filled with love, laughter, and deep understanding that grows stronger with each passing day. Cheers to a lifetime of happiness and to the undeniable proof that soulmates do exist. With that, Sir Patrick will propose for a toast. May I request the ninongs and ninangs and the secondary sponsors to please raise your glasses or goblets as Sir John Patrick propose for a toast. Cheers, everyone! Come by! Cheers! Congratulations, Albert, and best wishes, Anne. Actually, hindi kasi dapat ako ang ninang ni Anne. Siya ang ninang ko dapat sa wedding ko. Kasi siya ang taga-advise ko eh. Magaling mag-advise yan. So, andyan siya, naging malaking part siya sa marriage life ko. Siya ang advisor ko. Siya yung mula noon na nandyan lagi nakasuporta sa family ko. And siya nagpalaki sa anak ko. So, sobrang thankful ako kay Anne, no? Kaya, ikaw dapat ang magbigay ng advice sa akin, hindi ako. To Albert, no, sana hindi ko makikitang umiyak si Anne, nasasaktan. Kasi sobrang mahal na mahal namin yan, baby namin yan. And, ayun, again, congratulations and best wishes. And may God guide you as you start your new chapter of your life as a couple. Thank you very much, Ma'am Ria Torres. I know, nasa new chapter na kayo ng life nyo. Message ko lang sa inyo as you go on, be stronger enough to face all the challenges. Alam nyo na ups and down. I've been there o sa mga challenges na yun. Hope
you can do it. Yeah, so again, congratulations and God bless you both. Hi! Good afternoon po sa ating lahat. At finally, you tied the knot today. So I'm sobrang happy. Pero hindi ako iiyak. Tapos na yun. Kanina pa ako umiiyak. Pero ngayon, nandito na tayo at tapos na yung ceremony. At dito tayo, mag-enjoy na tayo, kumain tayo, magpakasaya. Dahil eto na. Finally nga, sabi ni Ann, lagi niya sinasabi, finally, this is the finally talaga, this is it. Ito na, Mrs. Ramento ka na, anak. Hindi mo na yun mababawi. Kasi narinig ko minsan nagbibiruan sila. Albert, pag hindi ka umiyak sa kasal natin, isosoli kita. Magwa-walk out ako. Pero nakita ko naman, umiyak siya. Talagang mahal ka niya. So, ayun, sa next chapter ng buhay ninyo, alam ko na mahal ninyo ang isa't isa at nakasentro ang Diyos sa inyo. Nawa ang Panginoon ang siyang gumabay sa inyo lagi. Siya lagi ang priority nyo sa buhay nyo. At yan, alam ng Panginoon kung ano ang mga bagay na kailangan natin. Bilang mag-asawa, walang perpekto. Bilang pamilya, walang perpekto. Pero pag ang Panginoon ay laging inuuna natin, lahat ng bagay ay mapagtatagumpayan natin. God bless you mga anak. Ito na. Ito na yon. Apo ang kailangan namin. Yes. Thank you. Good afternoon to everybody. May ribbon po kaya? Anong kulay po? Puro white? White rice. Kanin lang tayo. Nagugutom na eh. Nasabi na po lahat ni Mrs. na naman yung sasabihin ko. Lagi niya akong inuunahan. So, masasabi ko lang to the couples na God bless, magmahalan kayo hanggang sa dulo. Yun lang. I just wish you good luck, good health, and God bless. And Albert, now that you are part of the Lotus family, you're most welcome. Bakit ako biglang naging tatay? Ang hirap magpalaki ng mga ito. Anyway, sa couple natin, ayun, nakita ko naman yung journey nyo. And I actually prepared dun sa, kasi lahat po ng kinasal kong ate, ginawan ko ng video presentation, lahat ng kasal nila. Sabi ko sa kanya, kailangan mapaiyak kita eh. So, sa kasal mo lang ako hindi gagawa. So, ikaw lang yung wala. At hindi nga po talaga nag-prepare. Wala po tayong PowerPoint presentation ngayon. So, I'll just send you the video. I still made one para sa inyo. Send ko na lang sa inyo. Doon na yung message ko. Thank you. Thank you very much, Mr. Sid Lapuz and Ma'am Aurora Lapuz. Thank you po sa inyong lahat na naging malaking part ng buhay namin. Dun sa kalahati ng buhay namin na boyfriend, girlfriend kami. Kayo pong lahat yung naging bahagi ng pagkatao namin kung sino kami ngayon. And we feel blessed and na-appreciate namin na nag-spare kayo ng time para kasama kaming mag-celebrate today. Lalo na po yung mga nag-travel pa, mga kailangan mag-leave sa work, the rest ng mga suppliers namin. Maraming salamat sa inyo sa paggising ng sobrang aga dahil gusto ko ng morning na wedding. Ang kulit lang ng mga gusto ko. Kasi galing pa tayong Bamban, bumalik tayong San Sebastian, tapos bumalik tayo dito. So salamat for bearing with us. Sobrang na-appreciate namin yun. Nakakataba ng puso yung pagmamahal niyong lahat. Thank you. God bless.
Sir Albert, anything to say to your family, friends? Sabi ko nga kanina, sobrang overwhelming. I think that was the longest moment in my life where I cried. Hindi ko talaga ma-contain. Kahit ngayon, pag nagsisink in ulit yung moment, parang naiiyak pa rin ako. So, sobrang overwhelming, pati yung pasasalamat namin po sa inyong lahat. Family members, from my family, ever supportive family, thank you po sa inyong lahat. Napakaraming effort na binigay nyo para sa mga event natin. Magmula sa party natin hanggang dito sa mismong wedding ceremony. Ganon din po sa Lapos family. Sobrang laki po ng tulong at suporta mula sa inyo. So, hindi po magiging successful ito kung wala kayo. And our suppliers, Seeking po, JO Creatives, we wanna thank you po for covering the event. Thank you, Goshen. At ang aming mga coordinators po na sabi nga ni Ann, talaga pinuyat. Pinuyat po namin, call time is 3 a.m. just to make this event happen. So, yun po, mga makeup artists. Sino makeup artist natin? Sir Ton Gordon and team. Tsaka, And event stylist natin, of course, the ever supportive mother ng lahat, Henry Sanchez. Isa po siya sa mga nakasaksi since college kami ng relationship namin. Ha? Siya po, dahil naging kami lang po ng college, pero magkaklase kami since high school. So, siya nasaksiyan niya lahat kung paano nagsimula from college days hanggang ngayon sinundan kami sa Dubai. So, so yun po. Siya po at ang team niya yung in charge sa lahat ng pag-aayos mula dun sa party hanggang sa church. So, yun po. And also po, si Doc Jaco, syempre, hindi ko makakalimutan yan. Siya po ang ating sponsor ng napakaraming bagay sa mga nangyaring events na to. Magmula po sa mobile board, sponsored po niya yon. Kaya kung sinulit nyo po, thanks po kay Doc Jaco. Pati po ang ating bridal car ay sa kanya din po. Parang last... Kaya kung meron po kayong kailangan, lapitan nyo po para kapitan. Sino po, sir? Si Dr. Santillan po. Dr. Santillan! Alright! So kung may kailangan po kayo, lumapit lang po kayo. Malapit na pong Pasko, so baka po may pa-Aguinaldo. Di ba? Ayun. Actually po, yung sa bridal car, last minute yon, sabi ko lang sa kanya, wala pa akong bridal car. O pre, mamili ka. Yun na. Diba? Yun na, right there and then. So quick. Tapos sa mga groomsmen ko, thank you. Thank you sa inyo. Lahat kayo present and on time. Normally, mga very rare occasion na maging on time ang mga yan. Pero for me, talaga na-appreciate ko yan. Thank you. And of course, yung ating audio and technical team at singer natin na si Ate Rox, si Bert. And syempre kasama dyan ng whole family ng mga Ramento side, Mejia side, Martinez side as well. So ayun po, talagang pagod na pagod po ang mga yan. So yun po, Ani, meron ka pa bang... Hindi na namin maisa-isa lahat dahil alam ko gutom na po tayong lahat. Pero alam ko talagang nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Sa mga auntie ko doon na mga nag-aalaga sa akin magmula pagkabata ako, ayun po sila. Talagang ever supportive na laging bunubuking ako sa bawat event kung anong nangyayari, paano nila ako inalagaan, paano yung mga kalokohan ko nung bata ako. So, ayun po. So lahat po ng family, friends, and invitations natin pala, galing po kay Sunny Rio din.
And yun po, without further ado po, salamat sa inyong lahat from the bottom of our hearts. So yun po, I won't make it any longer. So alam ko po, gutom na po lahat. So let's enjoy po the rest of the day. Yes. And God bless you. At may narinig tayo. Nagre-request ang ating mga guests ng inyong official kiss, Mr. and Mrs. Ramento. Pwede ba na silang pagbigyan? Alright? At the count of 3 po, kiss and hold it for 5 seconds for the picture taking. Alright? Ready? 1, 2, 3, kiss! 1, 2, 3, 4, 4.5, and 5. Palakpakan naman natin at mamuhay ang bagong kasal.